Doon kami binago, doon kami hinubog, doon kami pinanday. Doon na lahat. Ako po ay nakulong sa murang edad, 17 years old. 17 years old pala ako nakulong. Tapos dahil sa mura kong edad, 14, nakapatay na ako. Kasi broken family, ang hirap talaga basta ang bata na lumaki na walang magulang. Short story lang yung maiksi lang testimony ng buhay ko. 3 months pa lang kasi ako, namatay yung tunay kong nanay. Doon pa lang ako sa loob ng sinapupunan ng aking nanay, may sakit siya sa cancer sa utak. Pero blessing ni God, kasi bago siya namatay, after 3 months, na ako'y pinanganak, saka siya namatay. Edad ako ng 1 taon, yung tatay ko nag-asawa uli ng iba. So, nung nag 6 years old ako, akala ko yung may mga kalaro ko mga bata noon, yung mga nakalaro ko mga bata, yung mayakap sa nanay nila, pinupunasan yung pawis sa likod. Lumapit naman po ako sa aking stepmother na akala ko sa paano na yun, siya ang tunay kong nanay. Ang inasahan kong yakapin ako, ang asahan ko pupunasan ko sa pawis sa likod, ang ginawa ng aking stepmother, tinadyakan ako. Tapos lumapit ako uli, akala ko nagbibiro lang yon. Bagamat na sa Bisaya pa na balintong ba na tibuang ka. So lumapit ako, sinampal ako. Kaya anong pagsampal, nakakita ko ng kuti-kuti-tap. So umiyak ako, sabi ng kapatid ng stepmother ko, di ka ba niya, yakap-yakap ka. Anak ka sa putok sa buho ng kawayan, hindi mo tunay na nanay yan. At nung makidad ako ng 7 years old, utusan ako ng aking stepmother, magigib ng tubig dahil sa amin ay probinsya. Ang gagawin niya, maglagay siya ng dura sa sahig. At kailangan, bago matuyo yung dura, makauwi na ako. Ay sa layo yung lugar na inigiban namin ng tubig, hindi mo basta natutuyo na yung dura. So ang gagawin na aking stepmother ng tawang kulungan. Ang nagbabago sa amin, hindi kulungan, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, sa Roma chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God for the salvation of everyone. So atin po makikita dito po, no? Ang sabi po ito sa Roma chapter 3 verse 23 ba to? Chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Alam nyo ang tao ay nagkakasala. Bakit dumating sa tao? Bakit dumating sa tao kamatayan? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, ang tao po ay ano nangyari? Naghihirap. Ang bunga ng kasalanan, kahirapan. At dahil sa kahirapan ng buhay ng tao, kaguluhan. Nakita mo, mundo may pahirap-pahirap. Hanggat ang mundo ay pahirap-pahirap, pagulo-pagulo. Nung ako po ay nakulong sa munting lupa, ang bilanggo, almost 5,000 lang. Pero ngayon, ang mga nakakulong sa munting lupa, almost 25,000 na. Gaano kasama, karaming mga krimen na ngayon, kriminal. Kasi dahil sa kasalanan. At dahil sa kasalanan, ang nangyari, kulungan. At kapag hindi ka pa nagbabago at nagbalik loob sa Diyos, bukod sa kulungan, kamatayan na wala hanggan. Dalawang klase tinutukoy itong kamatayan. Hindi lang kamatayang pisikal. Lahat na may hantungin natin yan dahil sa kasalanan. Ang higit nating katakutan, kamatayan na wala hanggan, patungo sa impyerno. Kapatid, ang buhay natin may katapusan sa mundo nito. Sapagkat sinabi, tinagda sa lahat ng tao na minsan lamang mamatay, pagkatapos ay ang paghukom. Hindi natin alam kung kailan. Ang mundo ay grabe na. Sa Biblia, 2 lang nilikha ng Diyos, babae at lalaki lang. Pero ngayon, 4 na kasarian. Kung papasok ka sa CR, kailangan may CR na yung mga bakla. May CR na yung mga tumboy. Dati 4 lang, pero tandaan natin, 2 lang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Minsan kasi dinadaya tayo ng kaaway. No? Dinadaya tayo ng kaaway. Ngayon po, hindi nang kasalin. Bawal kayo pag hindi mo sila ano. Mayroon pang mass wedding. Grabe na ngayon. Ang mga bata ngayon palasagot na sa mga magulang. Dati mga bata marunong magrespeto. Kanina nagturo ko sa mga kabataan kanina sa school. Sinabi ko sa mga kabataan, igalang, mahalin at irespeto yung mga sapagkat yan ang sikreto ng tagumpay ng buhay. Giginawa ang buhay nyo at haba. Pero pag hindi kayo marunong magrespeto, gumala at mali magulang, kita nga maraming kabataan mga bastos. Kaya sabi ko, minsan lang ang magulang. Ang magulang, nag-iisa lang yan. Ang boyfriend, girlfriend, pwede mong palitan. Pero yung nanay, tatay mo, hindi natin pwedeng palitan. Kaya habang buhay pa sila, mahalin natin. Kaya alam mo sa tula mga kapatid, yung tatay ko, napakalupit yun. Ito pa, idagdag ko sa testimony ko. Pag yung tatay ko umuwi ng isang bis sa loob ng isang linggo, magsusumbong yung nanay ko, yung stepmother ko.
Ibig yung tatay kong inasahan na maging kakampi ko, kakampi pa ng stepmother ko. Sasabihin ng stepmother, pag umuwi yung tatay ko, sa loob ng 1 linggo, Ido, yung anak mo, ang tigas ng ulo, pasaway. Ganito, hindi nakikinig, ganito. Alam mo, gagawin na akin pong tatay, tatawagin ako, bububuhat yun, tatadyakan ako, papaluin ako. Kaya sa tulang, hindi kaya, sabi ko, napakahirap. Kaya pag ikaw bata ka, lumaki ka namulat ka sa kalupitan, lalaki ka rin maging malupit. Kaya ganun ang buhay ko. Kaya mapalad kayo ngayon na may mga magulang kayo. Pero ganun pa man, na hindi ko narasan pagmamahal ng isang magulang. Hindi ko narasan pag-aruga ng magulang. Pero pasalamat ako sa Diyos. Dahil binago ako ng Diyos sa loob ng kulungan. Noong ako'y lumaya, hinanap ko yung tatay ko. Sa loob ng 39 years, hindi ko siya nakita. Hindi ko sila nanap para magiganti. Hinanap ko yung tatay ko sa Cebu, tapos natagpuan ko sa Cavite pala, nasa Tansa, Cavite. Noong nakita ko tatay ko at yung stepmother ko, niyakap ko sila. Sabi nila, natakot sila. Sabi ko, huwag po kayo matakot. Nandito ako hindi para magiganti. Nandito ako para mahalin kayo. Sapagkat napakasarap na isang maramdaman mo na ikaw lumaki na mayroon kang magulang. Kasi sabi ko, hindi ako maging ganito kung wala kayo. Kaya kung ano man sama ng loob ninyo, galit sa mga alisin natin yan. Palitan ng pagpatawa dahil hindi tayo maging tao kung wala sila. Hindi maganda na magkaroon ng puot at galit. At ganun rin mga magulang. Mahalin yung mga anak. Kung sakaling disiplina, kasi natural na disiplinahin natin yung mga anak. Kung sakaling disiplina, pagsabihan natin, anak, bakit ko ginawa ito sa'yo? Dahil mahal kita. Anak, kung hindi kita mahal, hindi kita disiplinahin kasi mali yung ginawa mo, anak. Sasabihin natin sa mga anak para hindi sila magtampo, para hindi sila magtanim ng sama ng loob. Ganon tayo para lumaki sila at higit sa lahat, turuan natin sila ng salita ng Panginoon. Kaya yun po mga kapatid noon, salamat sa Panginoon dahil tayo binago ng Diyos. Kaya dito po, napakaganda, mula sa kamatayan, babalik na rin natin, nakita niyo binigay ko, mula sa kamatayan, pero pag piniligtad natin, ano yun? Sabi ito, but the gift of God, Christ Jesus, our Lord, is eternal life. Yun. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Pero ayaw ng Diyos, patungo tayo sa kamatayan walang hanggan. Nais ng Diyos, tayo nilikha niya, kasi sabi ko nga wala namang likas na tao masama. Diba? Walang likas na tao masama. Kasi wala naman, hindi naman tayo nilikha ng Diyos na masama. Lahat nilikha tayo ng Diyos mabuti. Alam mo, ang tao naging masama lang dahil kay Satanas. Diba nung ang tao tinukso, nagkasala, kaya naging masama ang tao dahil kay Satanas. Pero ang tao ay likas na mabuti dahil nilikha ng Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanyang buktong anak para tayo muling mapapanumbalik yung wangis at yung larawan, yung kabanalan at yung katwiran para muling manumbalik. May balik sa atin, kaya binigay kanyang anak. Kaya ito ngayon, binigay kanyang anak para magkaroon tayo ng kaligtasan. Sa paano magkaroon ng kaligtasan? Sa pamagitan ni Kristo Jesus. Anong dapat gawin? Pananampalatayanan natin siya. Tanggapin natin siya. Ngayon, pag tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, ano mangyari? Magkaroon kaligtasan. Magkaroon ng resulta ng kaligtasan, magkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Hindi ka naligtas, hindi ka maligtas pag gumawa ng mabuti, kundi yung mabuting gawa, kagaya namin, yung pagbagong buhay, ay bunga yan, resulta ng aming panampalataya kay Kristo. At bunga ng aming panampalataya kay Kristo ay kaligtasan. At ang bunga ng kaligtasan, yung pong mabuting gawa. At dahil doon, ang reward, yung buhay na walang hanggan, reward yun sa mga taong niligtas ng Diyos. Ngayon, paano ka magkaroon ng kaligtasan kung hindi ka nanampalataya? Kaya tayo po ngayon, sabi gusto ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, walang sikreto si Jesus. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng pagligtas, at ako'y naniwala, sino ka man at ano ka man, kaya kang baguhin ng Diyos. Ako nga, 16 na sinaksak ko. 16 ang 10 patay. Akala nila wala nang pagbabago, pero binago ko ng Diyos. Kaya ganun po kami ngayon, kapatid. Kami mga dating walang hiya. Kami mga tao na talaga, pero ngayon, dati mga taong masama, pero ngayon naghayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ito, walang iba si Jesus. Si Jesus namatay para sa ating lahat. Walang mabuti kung walang Panginoon. Kaya tayo maging mabuti at yung nagawa tayong kabutihan dahil ang Diyos mabuti sa atin. No? Kaya sa oras na tayo po ay manalangin.
Dahil alam ko na balang araw, haharapin tayo sa kuba ng Diyos. Dalawa lang patungo ng tao, na impyerno at langit. Salamat na lang dahil binigyan pa kami ng pagkataon na hindi pa kami namatay. Binigyan pa kami ng pagkataon